Mabait, masayahin at malambing. Ganito ilarawan ng kanyang pamilya ang 3 taong gulang na bata na itatago namin sa pangalang Andre. Masaya yung bata pa, bibo. Saka hindi mahirap palagaan. Kasi unang-una, pag binitawan mo siya dyan, maglalaro lang eh. Hindi naman pala iyak. Sa madaling salita, hindi ka may stress kasi makulit. Parang okay lang. Pero ang bata, biktima pala ng pang-aabuso sa kamay ng kinakasama ng kanyang sariling ina. Sa cellphone video, kuha noong gabi ng May 16 sa isang bahay sa Taguig City. Makikita si Andre na walang tigil sa pag-iyak. Umiiyak ka? Ilang saglit pa, bigla na lang siyang tinadyakan sa ulo ng babaeng itatago namin sa pangalang Charlie. Hindi niya tunay na pangalan. Pero hindi pa nakontento sa pananadyak si Charlie sa bata. Sumunod naman niyang sinapak at tinadyakan ulit sa ulo si Andre. Ang musmus, walang tigil sa pag-iyak habang paulit-ulit na sinasaktan. Matapos ang pananakit sa bata, maririnig naman sa isa pang video ang pagmumura ni Charlie kay Andre. Kinabukasan, ayon sa Barangay Council for the Protection of Children o BCPC, dumulog ang nanay ni Andre kasama si Charlie sa kanilang tanggapan. Pero hindi para ireklamo ang pananakit ng kinakasama sa anak. Lumabas po kami ng opisina namin kasi may umiiyak. Sabi ko, ano bang nangyari? Bakit umiiyak? Kasi ma'am, ganito po, papatawarin ko na kasi siya. Ganun diretso yung ano niya kasi, bungad sa akin. Bakit ano bang ginawa? Sabi niya kasi ma'am, nasaktan niya yung anak ko. Tapos, hindi ko na siya kakasuhan. Noong mga oras na yon, hindi pa raw alam ng barangay kung ano ang totoong sinapit ng bata. Kaya pinauwi nila ang magkasintahan. Hanggang sa nakatanggap sila ng tawag mula sa Taguig City Police. Napanood daw ng mga otoridad ang kumalat na video ng pananakit sa social media. Kaya agad na pinuntahan ng barangay at ng mga pulis si Andre para i-rescue at dalhin sa ospital. Kasi pinakawalan, sinaktan na yung bata, nandun na nga sa ospital. O, yun yung mali nga namin. Dahil hindi namin inalam yung sitwasyon ng bata, hindi namin inalam yung ano. Although may emergency team na doon, pero hindi rin kami na-inform. Ang tiyuhin ni Andre sa ospital na inabutan ng pamangkin. Ngayon may nag-send lang po na kaibigan, tapos biglang tumawag na kung alam ko daw po yung nangyari sa pamangkin ko. Para sa akin po, masakit po kasi may anak din po ako. Ngayon po, kung gaganunin yung bata, anong laban ng bata? Unang-una, 3 taong gulang. Pangalawa, anong dahilan? Pangatlo, pwedeng masabi natin, baka wag naman sana mamatay. Pinangalanan daw ng bata kung sino ang taong nanakit sa kanya. Sino nang away sa'yo? Sabi niya, sinipa ako dito, saka dito. Nung nakita mo siya, saan siya may tama? Una sa dito po eh. Namumula. Tapos kinabukasan, parang papasa na. Sabi sa likod po, may mga kagat. May mga pasa dito. Dahil sa pang-aabusong sinapit ng pamangkin, nakipag-ugnayan ang tiyuhin sa mga opisyal ng Barangay Western Bikutan at Taguig City Police para agad na mahanap ang suspect. Pero umalis na raw sa lugar ang suspect. Dineploy po natin yung ating kapulisan doon sa area para i-verify po kung andun pa po yung suspect. Doon sa lugar niya, kung saan siya nakatira, hindi na natin siya nakita doon. So, ibig pong sabihin ay sinubukan niyang magtago, ma'am, sa ating otoridad. Pagka-deploy po namin, habang naghahanap po yung tropa, papunta po sana doon sa bahay ng suspect, ay may nakapagbigay nga po ng tip
Kaya pinuntahan na po dun sa lugar kung saan nahuli yung suspect. Naaresto si Charlie ng mga otoridad matapos magtago sa isang bahay sa kabilang barangay sa Taguig City. Matapos ang isinagawang rescue operation kay Andre, sumailalim ang bata sa pagsusuri. Sa medical legal ni Andre, nakitaan siya ng mga pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. May mga marka rin ng kagat sa kanyang likuran. Meron kasi siyang bite marks. So, hinihintay pa natin yung resulta nun. Yun ay magpapatunay kung yung kagat na yun ay galing dun sa suspect. Yung distinct mark kasi nung ngipin, alam naman natin yun. Kahit hindi ako doktor, alaman natin kung kagat ba yun o pasa lang yun. Physical injuries secondary to mauling ang diagnosis sa bata. Nakakalungkot na marinig na siya ay nakadeclare na malnourished. Tapos meron yung mga ibang pasa niya pa nung tinatanong namin siya dito. May iniinda siyang sakit doon sa likod niya. 2 araw matapos ang insidente, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang lugar ni na Andre. Habang nasa lugar kami, isang residente ang lumapit sa amin. Siya raw ang kumuha ng video habang sinasaktan ni Charlie si Andre. Bakit mo naisipan na mag-video nung araw na yun? Kasi po naawa po ako sa bata. Nung narinig ko po na kumakalabog yung kabilang dingding namin, doon ko na po naisipang mag-video kasi po nakita ko po yung bata na tinadyakan ng 2 paa. Kwento pa niya, bago mangyari ang pananakit ni Charlie sa bata, una nang nakaalita ni Charlie ang kinakasamang nanay ni Andre. Bago po mangyari yun, nagiinuman po sila. Tapos niyaya po yung nanay ng bata sa katipunan. Nagsimula naman tong tomboy na magselos. Tsaka na pinagbuntungan yung bata ng galit. Hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nasaksihan nila ang pagmamalupit ni Charlie sa bata. Kasi po nung matagal na rin po yun, sinasaktan niya po yung bata. Minsan po inaano niya po yung muka, inuuntog niya sa dinding. Tapos inaano niya ng unan yung mukha po. Kasi po naawa na po ako sa bata. Kasi po paulit-ulit na po yung ginagawa sa kanya. Nag-video na po ako para po may tigil na pananakit po sa kanya. Gandang hapon po. Nakausap din namin ang ilang residente sa lugar. Pagka sinasaktan na yung bata, ano yung naririnig mo? Yung talagang palong malakas? Gano'ng katagal pag nangyayari? Mga 5 minutes. 5 minutes na dire-diretso ang naririnig ninyo, parang sinasampal-sampal ang bata, gano'n? Walang mantigaling umiyak ng bata. So naririnig mo yung nangyayari. Ano yung mga narinig mo? Ano po? Iyak na lang yung bata. Hindi ko naman po nakikita kung paano niya sinasaktan. Nakapanayam din ng Reporter's Notebook ang kapatid ng suspect pero hiniling niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Bakit hindi nyo na to sinumbong noon pa? Nangyari na pala to ilang beses. Hindi naman po nangyari na ganun po kasi like iniisip naman po namin yung parang ano lang po, disiplina like palo kurot lang po ganun. Wala po talagang ganun na nangyari that time. So, yung Umabot lang talaga sa point na ganun na po. ibig sabihin, yung pananakit dati, akala ninyo parang dinidisiplina lang yung bata na gano'n nakatindi. Anong sabi? Bakit siya biglang sinaktan? Ano ba sabi ng kapatid mo? Bakit bigla namang binugbog yung bata? Bago-bago po kasi yung sinasabi niya, hindi na rin po maintindihan ng mga barangay. Lasing na siya nun. Hindi naman na po nakainom na lang. Parang kung yung hinuli siya na himasmasan siya. Pero nung binubugbog niya yung bata, lasing siya. Sabi, So basta lasing siya, binubugbog niya yung bata. nagbugbog niya po. Kunyari, ang isang sampal ngayon. Hiningan din namin ng panig ang barangay tungkol sa nangyaring insidente. Kunyari, hindi ito nag-viral. Hindi nyo malalaman na may binubugbog na ganitong katinding bata dito sa barangay. Yes po. Kailangan bang may magsumbong? Kailangan nilang mag-report din talaga agad, lalo na po sa whether sa police or sa sa aming barangay or sa outpost dito sa pinakamalapit na lugar nila para ma-respond, maanuhan po namin agad, ma-actionan din namin agad. Kasama ang opisyal ng barangay, hinanap namin ang nanay ni Andre.
Lumabas po yung kapatid ng suspect. Yun, binigyan na lang niya ako ng cellphone number para ma-reach out ko siya kung andito na ba yung nanay o wala. Umalis daw kahapon, may dala daw pong bag, parang balak daw na mag-stay in doon sa work niya po. Pinuntahan din namin ang Taguig City Police Station kung saan nakakulong ngayon si Charlie. Pumayag siyang magpa-interview sa aming team. Dapat po ako nagsisisi sa nagawa ko. Hindi po ako kalayo ko sa kalayo na nagawa ko sa inaanak, sa anak-anakang. Handa raw siyang harapin ang anumang kasong isasampa laban sa kanya. Tatanggapin ko. Inatulog ko. At nito lang Martes, formal nang sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act ang suspect. Kung mapatutunayang nagkasala, hindi bababa sa 6 na taong pagkakakulong ang parusa kay Charlie. Inihahanda na rin ng Taguig City Police ang isasampang kaso laban sa nanay ng biktima. Siyempre po, mayroon pong negligence at neglect na ang unang dapat gawin ng magulang ay siya ang magtanggol, lalo na ang nanay. Siya ang magtanggol sa kanyang anak. Bagkus ay mas pinanigan niya yung kanyang kinakasama. Nakipagtulungan na rin ang barangay para matunton ang nanay ni Andre. Masaya ako para sa pamangkin ko. Ngayon yung nahuli siya, salamat kasi pagbabayaran niya yung ginawa niya sa bata. Sa ngayon, nasa pangangalaga ng Department of Social Welfare Development o DSWD si Andre. Sasailalim siya sa counseling at nararapat na intervention.